So hello no ngayon no, sa sinasabi ko na dati no, na mag-ingat kayo sa isang relihiyon no, na maraming or nagbabawal na kainin ang mga pagkain ito at nagsasabi na kung hindi kayo susunod or hindi nyo susundin ang Sabat day ay hindi kayo maliligtas at hindi kayo makakapasok daw sa karya ng Diyos. At sinasabi pa nila no, na doon sa mga post nila na kung magbabasa ka nga daw ng Biblia magiging sabadista ka kasi daw si Kristo ay sabadista. Si Kristo daw ay sabadista. Gusto kong malaman nyo no, dito sa panahon ni Kristo noon, kanino nagagalit kay Kristo? Sino ang nagagalit kay Kristo? Yung mga Parisiyo. Kasi nga sa mga panahon noon, nilabag ni Kristo ang mga kautusan sa araw ng pamahinga. Nagpagaling siya ng mga tao paralitiko. Pinapalakad niya, sinabihan niya, okay, dalhin mo yung higaan mo at umuwi ka na. Di ba? Pinagaling niya yung isang babae no, na ginapos daw ni Satanas no, ng ilang taon. Pinagaling niya sa araw din ng pamahinga. Yung isang bulag no, na isang bulag na pinapagaling niya no, sa araw din ng pamahinga. Nagalit sa kanya ang mga Parisiyo kasi nga nilabag niya ang araw ng pamamahinga. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, no, sinabi niya, di ba? Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Kung ang inyong mga hayop or asno or sino pa man or anak mahulog sa bangin sa araw ng pamahinga, hindi nyo ba kukunin ito? Hindi nyo ba ito kukunin? Simple kukunin mo yan. So sa daling paraan, nilabag mo. So ganun ang sinasabi. So sa ganitong paraan dito, nagagalit ang mga Parisiyo sa kanya kasi nga nilabag niya ang mga kautusan sa araw ng pahinga patungkol sa utos ni Moises. Dito sinasabi no sa John 5:18 verse, sinabi dito, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya. So ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga o araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayon ay ipinapantay ang kanyang sarili sa Diyos. So nangangahulugan pala yung mga tao pala na sumusunod kay Kristo, nagdiretso pala yun sa impyerno. Bumabagsak pala yun sa impyerno na mamatay pala yun. Kasi nga, sumusunod sila kay Kristo. At si Kristo ay hindi rin sumusunod dun sa araw ng pamahinga. Diba? Nilabag niya. Klaro diyan sinasabi dito sa kasulatan. Kung sinasabi ninyo, no, na magiging sabadista si Kristo. Kung sabadista si Kristo, dapat hindi niya nilabag ang araw ng pamahinga. Pero nilabag niya, nagpagaling siya ng mga may sakit sa araw ng pamamahinga. So, isipin nyo ng mabuti. Diba? Lahat pala nangangahulugan na bumabagsak pala sa impyerno, lahat ng mga sumusunod kay Kristo. So bakit pa kayo tumatawag kay Kristo kung hindi rin niya naman sinusunod yung mga sinasabi ni Kristo? Isa pa meron din patungkol sa mga pagkain. Oo, mababasa natin yan doon sa Levitico chapter 11 at ayon. Mababasa natin yung mga patungkol sa mga pagkain na pinagbabawal dahil marumi. Sinabi dito sa Marcos 7 verse 18 patungkol sa mga pagkain. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Klaro. Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipapasok niya sa kanyang bibig? So klaro, ang tao ay hindi nagiging marumi sa mga pagkain na pumapasok sa kanyang bibig. Dagdag pa dito sinabi, sapagkat hindi naman yun pumapasok sa kanyang puso. O klaro, hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. So klaro, idinudumi. Dagdag pa dito, sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. O sabi ni Kristo, lahat ng mga pagkain ay maaaring kainin, ipinahayag niya. So bakit kayo nagsasabi na bawal kainin ito? So nangangahulugan, hindi kayo namumuhay sa salita ni Kristo. Hindi kayo namumuhay sa sinasabi ni Kristo. Klaro ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo patungkol sa inyong mga tao ng mga Parisiyo. Kayo ay member ng mga Parisiyo. At you are the Pharisees. Sinabi ni Kristo, bakit nyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon, kung hindi rin nyo naman susundin ang pinag-uutos ko sa inyo o ang utos ko sa inyo? So bakit kayo tumatawag ng Panginoon kay Kristo kung hindi nyo rin naman sinusunod ang utos ni Kristo?
Ito ang utos ni Kristo. Lumalabag kayo. Kayo ang lumalabag. So, mali ang itinuturo ninyo dyan sa simbahan. Sa simbahan nyo or sa reliyon nyo. Mag-ingat kayo. Kaya nga sinasabi ko, it's better for you na magbasa ng Biblia at intindihin ang nakasulat dito. At huwag basta-basta na maniwala ka sa sinasabi nila. I-compare mo ang mga sinasabi nila dito sa kasulatan nang malaman mo kung totoo ba yung sinasabi nila or nililin lang kayo. Kasi kung hindi mo maintindihan ang sinasabi dito, paniniwalaan mo sila at ikaw maliligaw din katulad nila. 'Di ba? Sabi dito sa Gawa chapter 10 verse 12. Sinabi dito, naroon sa kumot ang lahat ng uri ng mga hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Magkatay ka at kumain. Lahat ng uri na marumi. Sabi ni Pedro, hindi ko magagawa yun, Panginoon. Kailan may hindi ako kumakain ng anumang uri na di karapat dapat kainin. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Panginoon, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Panginoon Diyos. So, klaro, itong mga pagkain na iniisip niyong marumi, nilinis na yan ng Panginoon. So, klaro po yan, nilinis na yan ng Panginoon. Pero bakit ninyo sinasabi na marumi at hindi at bawal pa rin kainin? Lahat ng uri makakain maliban doon sa dugo. Kasi nakasulat dyan doon sa sulat na buhat sa Acts. Bababasa nyo yan doon. Na nagpadala sila ng sulat ng mga apostoles. May nakalagay doon na pinagbabawal kainin ang dugo. Kasi nga doon sa Old Testament, nangangahulugan yan, ang dugo ay simbolo ng buhay. Simbolo ng buhay yan. At sinasabi rin ito na bawal din kainin ang mga hayop na namatay o mga hayop din na sinasakal. So bawal kainin na dugo. So lahat ng uri ng pagkain ay makakain dahil nga sa simula pa lamang doon sa panahon ni Noah, sinabi ng ating Panginoon. Binigay niya itong mga pagkain, itong mga hayop na ito, itong lahat ng mga uri, mga hayop at mga tanim na may bunga. Lahat makakain ninyo. Kasi binigay ko niya lahat. Maliban sa isang lamang ang dugo. So, sa simula pa lamang. Pero nababago yan sa panahon ni Moises dahil sa balaod o sa batas. Dahil nabalik yan dito sa panahon ni Kristo. Pinalik yan ni Kristo. Pero kayo nananatili kayo diyan. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, di ba? Ang tao ay hindi nagiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, sa pagsunod niya sa kautusan. Hindi tayo nagiging matuwid sa kautusan. Dahil ang tao na sumusunod sa kautusan under the law. Ang tao nagiging matuwid sa pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng kautusan. Klaro yan sa inyo na mga SDA, no? Sinabi yan dito sa kasulatan din sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Sinabi yan dito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. So klaro maliwanag daw ang sinasabi ng Espiritu sa huling araw. Huling araw, itong huling araw na ito. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So klaro, ang itinuturo nyo, ang mga katuruan ninyo na itinuturo nyo ay mga katuruan ng mga demonyo. Klaro yan dito. Ang mga katuruan ito ay pinalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. So nangahulugan, pinalaganap nyo, kayo ay mga sinungaling. Dagdag pa dito sa verse 3, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Ito ay patungkol sa mga pari at saka sa mga madre. No? Pinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Ilang uri ng pagkain. Pagbabawal din sa pagkain. Bawal kainin ito, ganito, kasi ganyan. Klaro yan dito, di ba? Sinasabi kasinungalingan at katuruan ng mga demonyo. Yung mga tinuturo niyo o katuruan niyo naman, mga katuruan niya ng mga demonyo. Din dagdag pa dito, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. So klaro, kakainin ito ng mga may pananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. So nangangahulugan kung ibinagbabawal nyo ito at hindi kayo kakain ito kasi marumi, nangangahulugan, hindi nyo alam kung ano ang katotohanan. Hindi nyo talaga alam, hindi nyo alam kung ano ang katotohanan. Dagdag pa dito sinabi,
Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. So lahat, walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat. No? Tanggapin na may pasasalamat. Sapagkat ang mga ito'y nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So sinabi, nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So itong mga bagay na ito ay nilinis na ng Panginoon. Ayon din sa sinabi ni Kristo doon kay Pedro, huwag mong sabihing marumi, ang nilinis na ng Diyos. So bakit nyo sinasabi na marumi? So nangangahulugan ang katuruan nyo, ayon mismo sa Biblia, ang katuruan nyo, katuruan ng mga demonyo. So masakit tanggapin, pero you are living in a false religion. Mag-ingat kayo. Kung kayo ng mga tao, na mga member nito o nakikinig nito, umalis kayo dyan. You are leading to hell. No? You are walking to the darkness of hell. So umalis kayo dyan. No? Umalis kayo, umiwas kayo. Kasi ang sinasabi dito sa Panginoon sa kasulatan, nagbabala. Yan, katuruan ng mga demonyo. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone. Sana imulat nyo ang inyong mga mata. Sundin at basahin nyo kung ano ang nakasulat dito sa Biblia. Kung anong tinuturo ng inyong mga church leader, i-compare nyo kung ano ang sinasabi dito sa Biblia. At huwag sila ang sundin nyo, kundi ang itong nakasulat sa Biblia. Kung tingin nyo na may aninlangan kayo sa itinuturo nila na opposite sa nakasulat sa Biblia, huwag nyong sundin sila, kundi ang sundin nyo ang Biblia, dahil nga ang simbahan ngayon, isa sa tinutumbok ni Satanas upang wasakin mga pastor, pastor's family, pastor's wife, church member, lahat ng mga Kristiyano na winawasak ni Satanas. Kaya mag-ingat kayo. Basahin niyo ang Biblia. Ito lamang ang nagbibigay ng tamang daan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. So hanggang dito lang, maraming salamat. God bless everyone. Amen.